Bakit hindi dadalo si Sara Duterte? Ayon sa hula ni Top 1, hindi. Seryoso po tayo ha. Ayon po kasi sa kanyang abogado, mukhang pinapayuhan po nilang wag nang dumalo ito pong si Sara Duterte. Pero sa aking pakiwari mga tol, ang dahilan kung bakit hindi po dadalo itong si Sara Duterte, baka kasi magkaroon ng itok-itok version 2.0. Hindi, seryoso tayo. Pangalawang beses ko nang sinabi, no? Ang mangyayari kasi mga tol during the hearing, starting on March 25, April 14, April 22, and April 29, hindi po pahihintulutan ang sino man na mag-introduce ng ebidensya sa parte po ng depensa maliban po sa respondent at ito po si Sara Duterte, the president wannabe. Hindi po pwedeng ang kanyang mga abogado o ang mga mambabatas na nagtatanggol po sa kanya. Siya lamang po ang pwedeng magsalita, i-kontra yung mga ebidensya na ilalatag po ng mga complainant. Kaya tingin ko, hindi kaya yun ni Sara Duterte. Nakita naman po natin kung paano po ito mag-meltdown sa mga nakalipas po na pagkakataon. Baka mag-meltdown siya dyan sa House of Representatives kapag nalatagan po siya ng mga ebidensya. Yan naman po ay sapantaha ko lamang o hula ko lamang. Pero ito po yung opisyal ayon po sa balita. Pakinggan po natin ang interview dito po kay Attorney Michael Powa, ang isa po sa mga abogado nito pong si Sara Duterte kaugnay po ng kanyang kinakaharap na impeachment case sa House of Representatives Committee on Justice. Siya po ay tinanong dito nitong isang DDS na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Will VP be appearing in the Committee on Justice? Sa ngayon, di pa namin napag-usapan. We received the invitation yesterday. This is something that the defense team will have to discuss also. Kasi syempre, as lawyers, as you know, pag tanong ng appearance or non-appearance of your client, you have to look at the advantages and disadvantages. Kung makakatulong ba o hindi sa kaso, kung meron bang gain na makukuha. So this is something I will have to probably discuss with the Vice President herself in the coming days. Wednesday pa yung hearing So I'm scheduled to meet her soon. So once mag-usap kami, isa to sa mga pag-uusapan namin. But if she doesn't attend, will the defense team be able to appear and intervene dun sa Mukhang hindi, proceedings? Attorney Barry, kasi it was very clear from the statement of the chairperson, I think, if not yesterday, the other day, sinabi niya doon that the role of the lawyers would only be to assist The their respondent. clients. Oo. Parang sa inquiry. So, ganun, pag dito, parang sa in aid of legislation. So, pagdating dito, mukhang pag wala yung client mo, paano ka mag-a-assist? So, mukhang wala, no? Plus, and we want to emphasize this, under the rules of the House, in terms of examination and cross-examination of the witnesses that may be presented or the evidence that may be presented, it is only the members of the Justice Committee Yes. that Who can ask questions. examination, cross-examination. So in that case, I don't see how our participation will even matter. No? But of course, this is something I'll have to discuss with the Vice President. Di ba? Kaya malamang sa malamang mga tol, hindi talaga yan dadalo. Saka mukhang tama naman yung assumption nitong si Attorney Amando Ligutan Nasa mata po ng depensa, wala na silang panalo sa House of Representatives kasi may sapat ng bilang, no? Kaya kahit anong gawin nila diyang presentasyon, makakakuha pa rin ng sapat na boto para eventually umakyat po ito sa Senado for trial, no? At basahin po natin yung balita kaugnay niyan. Balikan nga natin ito. Naalala ko lang itong mga DDS Nung mahaba buhok ko, sabi sa akin, addict daw ako. O anong tawag nyo rito kay Attorney Michael Powa ngayon? Mahaba buhok niya. Tapos tingnan niyo yung mata niya. Hindi ko naman sinasabing addict si Attorney Michael Powa. Ngayon, basahin po natin ito pong balita kaugnay po niyan. Sabi po dito, VP Sara may skip House hearings March 20, 2026.
Vice President Sara Duterte has not yet made a decision on whether or not to attend the House impeachment hearings. But one of her legal counsels, Michael Poa, said she may skip this if there's nothing to gain from the proceedings. He told ANC in an interview that they have advised their client to skip the hearings since there's nothing to gain in the proceeding which Luistro called a mini trial. That said, there is no requirement under the applicable rules for her personal attendance, and a decision in that regard will be made in accordance with her rights and upon the advice of counsel. Duterte's defense team maintained that their position has not changed, asserting that the complaints against her were flawed and not based on establishment or established facts. Ngayon, yung sagot na yan na ad cotelum ng kampo ni Sara Duterte, marami pong mga kritisismo ang naibato dyan. May mga nagsasabing palpak at magulo, walang kwentang sagot, parang hindi gawa ng mga abogado, among other things. Pero sa tingin ko po dyan, part po yan ng kanilang legal strategy. At mamaya meron pong partikular na vlog na ginawa dyan, si Fiscal EJ, at papanoorin re-reactionan po natin. Ngayon, ano pa po yung mga inaasahan po natin sa mga darating na araw? Basahin po natin ito pong balita, ano? Sa politico.com.ph, may headline po sila, Sara Duterte, not lawmakers or lawyers should present evidence to rebut impeachment complaints. At ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Kung bakit pipiliin ni Sara Duterte na wag pong dumalo dito. Kasi wala pong mag-a-assist sa kanya. Hindi po pwedeng yung abogado niya ang magsalita on her behalf. Ano? Kung hindi siya lamang. Aasistihan lang siya marahil kung maaaring may mga maging paglabag sa kanyang karapatan. Pero yung pagkontra sa mga ebidensya na ilalatag po ng mga complainants, tanging si Sara Duterte lamang ang pwede pong mag-raise ng kung anumang issue sa mga ebidensya na yon. At tingin ko hindi kaya yun ni Sara kahit ito po'y isang abogada. Ang problema kasi kay Sara Duterte yung kanyang emotional quotient, napakababa, no? Mainitin ang ulo, nagme-meltdown, parang hindi nag-aral ng abogasya. Kasi sa pagkakaalam ko, yung mga kaibigan kong abogado at mga naging estudyante ko na nakapag-aral ng abogasya, ngayon nag-aaral ng abogasya, pag nakakapagkwentuhan kami, laging ibinibida ng mga yon yung lintik na panggigisa sa kanila ng mga profesor nila. To the extent na halos murahin sila, pinagsisisigawan sila. No? Pero tingin ko, hindi yun na-maintain ni Sara Duterte nung siya po'y naging abogado na eh. No? Palibhasa, anak ng Duterte, kaya pagka yung mga bagay-bagay ay hindi umaayon sa kanyang gusto, yun, ito na yun nangyari, meltdown, na naging isang dahilan kung bakit po siya kumakaharap sa impeachment complaint, yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa, at kay former Speaker Martin Romualdez ay produkto po iyon ng meltdown. Ayon po dito sa balita, House Committee on Justice Chairperson and Batangas Representative Jerbil Luistro said the Vice President Sara Duterte ay dapat personal na magpresenta ng ebidensya para po kontrahin ang impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Sa isang interview noong Biyernes, sinabi po ni Luistro na sa ilalim po ng panuntunan, dapat ang respondent mismo ang magpresenta ng ebidensya at aasistihan lamang ng abogado. Basahin ko na lang in English, nahirapan ako mag-translate in Tagalog eh. Luistro pointed out that without the respondent, her lawyer cannot present evidence, no? Again, this is just a preliminary investigation. That is why the participation of lawyers is not encouraged. Yung sinasabi natin na co-conceive natin na it's the lawyers speaking for the respondent, that should happen in the trial. And that is a proceeding that will happen in the Senate, not before the House of Representatives.
In other words, mga tol, hindi pahihintulutang magsalita ang mga abogado ni Sara Duterte during the committee hearings. No? When asked if members of the Justice Committee could present evidence on behalf of Duterte, Luistro replied, "It's hard to conceive how a justice member will be aware of all the evidence of the respondent." Paano yun? Diba? It should be the respondent who knows their evidence. Ngayon, meron pong interview kay Chairwoman Jinky Luistro ng Committee on Justice. Ito pong si Igan. No? Panoorin po natin ito sapagkat marami po tayong matututunan dito na mga impormasyon kaugnay ng mga mangyayari sa mga susunod na pagkakataon dyan po sa Committee on Justice, at uulitin ko lamang po ang mga petsa: March 25, April 14, April 22, at saka April 29. Pakinggan, panoorin po natin ito mga tol. Igan, uusad na sa hearing proper ay ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. At kaunaya mapanayan natin si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga po, Congresswoman. Good morning, Igan, and good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa unang hilig. Salamat po. At ito na, anong paghahanda po ng Justice Committee sa, sabi nyo nga, parang mini trial ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte? Well, apparently, since ang mangyayari dito sa mini trial or hearing proper is the presentation of evidence, una ng complainant, tapos susunod ang respondent, Oo. ang paghahanda na ginagawa ng committee dito, of course, is itong ground rules. Kailangang pag-usapan. Paano ba ang pagtatanong ng mga justice members? We call it direct examination. At paano ba ang cross-examination naman ng mga justice members? Maliwanag, Igan, sa ilalim ng rules of impeachment ng House na ang pwede lang mag-participate sa direct at cross-examination are justice members, no? So maraming nagtatanong about the participation of lawyers. The participation of lawyers are limited to assisting their clients or the parties, no? Okay. Let us understand na ito pong proceeding before the Justice Committee is synonymous to a preliminary investigation of a fiscal in a criminal proceedings, no? Singit lang ako mga tol, ano? Kasi sabi ng ating magaling na kongresista na si Jinky Luistro, ang mga magpa-participate lamang sa mga pagtatanong ay ito pong mga members ng Committee on Justice. Kaya sana maging malinaw, ano? Hindi na pwedeng magtanong. Ito pong si Congressman Narcodamus. Marcodamus pala, or si Premonition. Kasi sa mga nakalipas na panahon, dami siyang mga clarification eh. Saka ang tanong pa, kung hindi siya pwedeng magtanong, pwede kaya siyang mag-manifest? Makakakita na naman kasi tayo malamang ng comedy pagka ganun eh. No? Kaya sana maiwasan na may mga ganong sitwasyon. Nakakatawa talaga yung pangyayari nung nakaraan. Biruin mo, nag-manifest itong si Congressman Marcoleta sa isang bagay na lumabas yung kanyang pagiging ignorante. Pasensya na, ignorance kasi talaga yung nakita natin. Biruin mo, rules. Supposedly, dapat alam mo yon bilang kongresista tapos hindi mo alam. Sasabihin pa sa kanya ngayon ng committee members katulad po ni Congressman Joel Chua na dapat basahin ng rules. O, nakakahiya yun, di ba? Kasi that is ignorance. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. No? Opo. Ang full-blown trial po ay magaganap lamang doon sa Senate after the transmittal of the House of Representatives kung papasa sa mga required number of votes, no? Ito pong mini trial na ito, we are using this for the better understanding of the Filipino people dahil pagkakaroon po ng presentasyon ng witnesses, presentasyon ng mga evidence ng complainant at ng respondent. But again, let me state for the record, Igan, the full-blown trial will happen only in the Senate of the Philippines. Kung ito'y preliminary lang, hindi naman siya kailangan dumalo ng personal.
Yan. Well, option niya yan. Yung tanong kanina, nung isang commenter natin na manonood, hindi ko matandaan ang kanyang pangalan, si Delta Games yata yung nagtatanong kanina, I do not know kung siya nga talaga. Ito na yung sagot sa katanungan mo, na paano kung hindi dumalo si Sara Duterte. Although ito'y makailang beses na po nating natalakay sa mga nakalipas na live streaming, na prerogatibo po yan, karapatan niya ni Sara Duterte na pwede niyang i-waive. At hindi po yan makakaapekto sa anumang maaaring maging outcome ng determinasyon kung meron po bang sapat na pagbabasihan ito pong mga kongresista sa eventual na pagboto po nila para ito po ay umakyat o hindi umakyat sa Senado. Ang tanging epekto lamang niyan ayon po sa pagpapaliwanag partikular ni Attorney Ligutan ay maaaring bumilis ang proseso. At napakasimple lang kasi noon mga tol. Siyempre, logic. Kapag ka hindi dumalo si Sara Duterte, winave niya yung opportunity niya na i-controvert yung evidence ng complainants at the same time to present evidence sa kanyang panig, ano? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Igan. But definitely, papadalhan natin ng notice ang respondent kung dadating siya o hindi, prerogative na yon, option na yon, choice na yon. Aha. So, Napadala na ng notice si Sara Duterte at ito nga po yung sulat. Tingnan ko kung mababalikan po natin dito sa I'm sorry. Teka lang dito. Hanapin ko lamang yung saan ko ba nailagay yun. Alam ko sa isang video Sa isang eto dito yata. Yun mga to. Dali. Ay, hindi dito. Anyway, hindi ko maalala kung saan ko na i-post na comment Pero, nakalagay po doon, bakit may nanghihingi ng GCash dito? Itong Kipichu, ang hilig sa donasyon nito. Nakita ko lang, nakasingit tuloy sa ating live stream. Wag basta-basta magpapadala sa mga ganitong uri ng panghihingi ng donasyon na kunyari tutulong doon sa tatay nilang karton. Ang daming mga issue sa kanila, no? Kaya nga po ako nung ako'y nakiusap sa inyo na humingi ng tulong kaugnay ng nasunugan kong estudyante, direct ako kayong pinag-send doon po sa bank accounts or GCash ng tao Mahirap kasi yung ganito, no? Ang dami pong mga modus operandi ng mga kung sino-sinong tao na kunyari tutulong sa iba pero pinagkakakitaan po yung pagtulong. May karma yon. Ako naniniwala ako sa ganun mga tol. Pero balik po tayo doon sa sinasabi ko na wala tuloy sa isip ko. Naalala ko na yung notice na ipadala na po kay Sara Duterte at na-receive na po nila ito, no? Ayun po ay kaugnay ng imbitasyon po sa kanya ng Committee on Justice para po mag-appear personally during the conduct of this so-called mini trial. Pero again, katulad po nung pinapaliwanag dito, prerogatibo po yan ni Sara Duterte. ito maglalabasan na ebidensya, Congresswoman. That is correct. As a matter of fact, ngayon pa lang, may mga nakabinbina sa Justice Committee na mga request for issuance of subpoena of documents from Opo. AMLA, from COA, at yung mga dokumentong nagamit sa Good Government Committee investigation during the 19th Congress. No? This is actually the correct time when to avail of this compulsory process ng Justice Committee of the House of Representatives sapagkat dito po talaga nire-receive ng Justice Committee lahat ng ebidensya coming from both parties. Napakinggan po natin yung binanggit na compulsory process ibig sabihin mandatory po yan for both parties. Even yung mga nasa gilid-gilid lamang. Ano yung mga nasa gilid-gilid? Mapapakinggan po natin yan sa mga susunod na sandali pero yan po yung mga pagsupwina doon po sa mga institusyon na maaari pong nagtataglay ng mga ebidensya na sa ngayon hindi pa po hawak ng either complainant or ng committee
Kasi may mga umiiral na panuntunan. Ano ang pinakamagandang halimbawa niyan? Yung bank records. Hindi pwede yon basta mahawakan ng complainant or even ng committee unless magkakaroon po ng subpoena duces tecum sa bangko at kailangan puro silang mag-comply dahil po yun ay isa sa mga exceptions doon po sa bank secrecy law. Ito pong impeachment proceedings. O, sige, tuloy po natin pakinggan dito para mas maliwanag manggaling mismo kay Congresswoman Jinky Luistro. Kailan po ito magsisimula at gaano ang itatagal po nito? Alam mo, Igan, we are on recess, right? That is why we deliberately determined or predetermined few or a number of hearing dates para makabuelo naman ang ating mga kasama sa Congress Opo. coming from their respective legislative districts, makarating sila sa House upang mag-join dito sa ating hearing, no? Opo. So the schedules that we have identified already include March 25 as our initial hearing date, and then this will be followed by April 14, and then April 22, and then April 29, no? So far, may 4 tayo nakahandang hearing days. If you're asking gaano ito tatagal, no? Well, Nalipat na ba si Ramil Madriaga sa custody ng HOR? Tatalakayin pa lamang yan eh. Kasi unang-unang konsiderasyon dyan ay desisyon niya ni Ramil Madriaga kung siya ba'y magpapalipat sa... Kung gusto niya rather, hindi desisyon, kung gusto niya bang magpalipat sa House of Representative custody. But the decision lies sa korte, no? Hindi pa pwedeng mag-interfere rather ang House of Representatives sa custody ni Ramil Madriaga unless yan po ay i-approve ng korte. At pag-uusapan po yan sa mga darating na hearing sapagkat sa pagpapaliwanag nga dito ni Congresswoman Luistro, isa yan sa mga motion na tatalakayin nila o motion nitong si Congressman Chel Joc no, na kanila pong tatalakayin sa mga petsa po na nakikita po natin. March 25, April 14, April 22, and April 29. initially, let us understand na tayo po'y pinagkalooban ng rules ng 60 session days to finish the entire proceeding before the Justice Committee. But as to Narinig ko yung initially sinabi ni Congresswoman Jinky Luistro. Since narinig natin, balikan natin yung initially mga tol. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the Cabinet Secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Hindi ko talaga maiwasang hindi matawa pagka pinapanood ko ito mga tol Alam niyo isa sa mga naging habit ko nung ako po'y nag-aaral, saka during interviews, kung ano yung tanong, sagot ka agad. Wala na mga pasakalyo pa. Hindi ka naman vlogger ano? May mga pasakalye pa siguro iniisip niya ano kaya isasagot ko dito. Kaya ang haba-haba ng pasakalye. Pero sa kabila ng kahabaan ng pasakalye, narinig natin yung magic word na initially. O ito So, Yes. yes. So, initially the mali ako, no? Yes. So, initially, yung pala yung pagkakasunod-sunod noon. the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers.
But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Naalala ko yung mga estudyante ko. Pagka nag-graded recitation kami, nabolalizing lang. Anak ng teteng na yan. Hindi ka na lang nagbisaya, day. Para mas nailab na express mo yung gusto mong sabihin, day. O balik po tayo dito sa interview kay Congresswoman Luistro. To the idea kung gaano katagal ang magiging proseso ng hearing proper, it will depend on the amount of evidence which the parties will present. No? Hindi pa natin alam gaano ba karaming dokumento at gaano ba karaming witnesses ang gustong ilatag ng complainant at ganoon din ng respondent for us to be able to assess kung gaano kahaba itong magiging hearing proper na ito. So may ebidensya na, hindi parang ngayon pa lang kayong mangangalap ng ebidensya. Yan Sabi ng Ito malinaw po ito yung magiging sagot na merong ebidensya. Hindi po totoo na merong fishing expeditions na nagaganap po dito as alleged nitong si Sara Duterte. Meron ng mga ebidensya. Marami yan. Pero may mga ebidensya kasi na hindi pa hawak dahil may mga batas na pumipigil sa kanila para mahawakan yon sa kasalukuyan. Kaya nga magkakaroon ng tinatawag na compulsory process At yun po yung pagsupwina dito po sa mga institusyon na ito katulad ng bangko para po i-release nila as an exception to the rule yung mga bank records nitong si Sara Duterte. Meron na. Yeah. Meron na, Igan. Remember the video of the Vice President Okay. making threat to the highest official of the land? That's part of the attachments ng complaint, no? Tapos, there are certifications from COA, naka-attach na rin yun sa mga complaint nila. Ang wala pa lang ngayon, of course, are the bank records. Why? Because bank records are protected by the bank's secrecy law. Oo. And the only exception to that ay during impeachment proceedings. Kaya ang manifestation ng mga congressman during the deliberation before the Justice Committee, we cannot expect, hindi natin pwedeng asahan ng mga complainant na may hawak ng bank records. Because we know for a fact na ito'y protektado, confidential, sa ilalim ng bank secrecy law. Opo. And under the law, the only exception that we have, actually dalawa exceptions. One is by court order, pangalawa is impeachment case, no? Okay. And this is an impeachment case. So we expect na ngayon pa lang magkakaroon ng pagkakataon ang mga complainant na inabas yung alleged bank records. Igan? Makikita na natin mga tol kung totoo yung alegasyon na merong pong yaman na tinatago itong si Sara Duterte, partikular sa kanilang mga bangko. Paano yan, mga Duterte supporter? Pagka lumabas ba doon sa mga bank records ni Sara Duterte na bilyonarya pala siya, o kung hindi man bilyonarya, bilyon yung mga naglabas-pasok na pera, ano yung magiging stand nyo? Solid Duterte pa rin. Yung motion to reject the entry of appearance ni Atty. Michael Poe at Atty. Raymond Monseac dahil sa umano'y conflict of interest, may posisyon na ho ba ang komite? Well, ito yung isa sa ating pag-uusapan sa initial hearing on March 25. But Sabi ni Juanito Balagtas, sabi ni Atty. Bueno, malamang daw panigan ni Sara Duterte ang Supreme Court dahil minadali daw ng Kongreso yung investigasyon. I beg to disagree. Napanood naman natin kung paano po tinalakay ng Committee on Justice yung mga hearings mula po sa sufficiency in form and in substance at saka
sufficiency in grounds. Wala pa namang investigasyon na isinasagawa. Kaya hindi ko napanood yung vlog ni Atty. Bueno, pero I do not believe na minadali. Dahil yung investigasyon, dito pa lamang sa susunod na yugto Magsisimula pa lamang sa March 14. Paanong mamadaliin kung hindi pa nagsisimula? Juanito Balagtas. 'Di ba? Linaw-linaw ng napakinggan natin kanina, hinaalin tulad po ang mangyayari sa March 14, sa March 25, April 14, April 22, and April 29 sa isang preliminary investigation on criminal cases at tinatawag nila itong mini trial. Bakit ngayon sasabihin na minadali ang investigasyon kung hindi pa nagsisimula ang investigasyon? Anyway, bibigyan ko ng benefit of the doubt yan dahil hindi ko naman napanood yung vlog ni Atty. Rene Bueno. Pero sa puntong ito, hindi ako naniniwala na minamadali dahil hindi pa nga nagsisimula ang investigasyon. Just to amplify, no, bakit ba sinasabi nila na may conflict of interest? Because during the inquiry before the Good Government Committee, lumabas na at least persons of interest si Attorney Monsayak at saka si Attorney Powa. We remember that they are either the Chief of Staff or the... Okay, kung yun ang sinabi ni Atty. Bueno, okay lang yun. Karapatan niya naman yun, mga tol, opinion niya yun. That is legal opinion dahil siya po ay abogado. Pero tayo po ay nagbibigay lamang ng ordinary opinion, pero hindi naman po siguro tayo bulag at bingi sa mga nakikita at naririnig po natin. Ang liwaliwanag po dito sa interview na ito ni Congresswoman Jinky Luistro na hindi pa nagsisimula ang investigasyon. Magsisimula pa lamang sa March 14. Sa March 25, no? Sa comparatively speaking, preliminary investigation on criminal cases, ito naman sa House Committee on Justice ay parang mini trial, inquiry, no? Hindi pa nagsisimula ang investigasyon kaya wala pang mabilis na investigasyon, hindi pa nagsisimula. the spokesperson of the DepEd or the VP, no? During that time, the alleged period na ginamit itong confidential fund. Opo. So in other words, sila'y malaking bahagi ng naging proseso ng paggamit ng confidential fund. And ang sabi ni Attorney Ridon, kung papayagang maging counsel of record, itong dalawa, ni VP Sara, baka kapag hiningi na ng prosecutors yung testimonya nila, i-invoke nila ang privileged communication between a lawyer and a client because this cannot be disclosed, divulged even before the courts of law. No? Meron tayong rule under the law on evidence na lahat ng pinag-usapan sa klaw ng pag-uusap ng isang lawyer at ng kanyang kliyente ay bawal na sabihin kanino man sa publiko or sa mga investigation at hearing. No? Opo. So ito, Napapakinggan ninyo yung sinasabi, di ba? Na maaaring gamitin ng dalawang iyan, si Attorney Michael Powa at Attorney Raymond Monsayak, yung client-lawyer privilege communication. At yun ang tingin ko pipigilan ng mga gustong ma-impeach si Sara Duterte na House member, katulad po ni Congressman Terry Ridon. Kasi sa tingin niya, malaki ang gampanin o naging responsibilidad ng dalawa kaugnay po ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education during the time na Secretary pa rito itong si Sara Duterte. Bakit? Kasi either Chief of Staff or spokesperson itong dalawa na ito sa mga binanggit po na ahensya ng gobyerno. At hindi pa pwedeng sabihin na wala silang alam doon. Kaya pa pwede silang tawagin bilang witness. And ang termino nga pong ginagamit ng mga nagpapaliwanag dyan na abogado ay hostile witness, no? At hindi nila pwedeng i-invoke yung privilege communication na yan para lamang mapagtakpan nila yung kanilang mga nalalaman o participation doon po sa alleged misuse of confidential funds. apprehension ni Kong Ridon na kung papayagan ang entry of appearance ni Attorney Monsayak at ni Attorney Powa, baka hindi na magamit ang testimonya nila ng prosecution because they will be invoking the privileged communication between the lawyer and the client. Okay. Igan? Opo, paliwanag lang po natin ba't noong 19 Congress, dumiretso sa Senado yung impeachment complaint laban kay VP Sara.
Ito, may mini trial o hearing proper na nangyayari sa Okay. kaso niya. Let us remember, Egan, that there are two modes of Yes. initiating an impeachment complaint, no? One is by a private citizen endorsed by a House member or by a House member himself, in which case, kailangan ito i-refer sa Justice Committee, no? That's the first mode. The second mode is by at least 1/3 vote of all the members of the House. This is what we call express lane. Ibig sabihin, from the plenary, diretso na sa Senate. Etong impeachment complaint na nasa atin ngayon before the Justice Committee was filed by private individuals endorsed by House members and therefore under the first mode. At sa ilalim ng batas, ito ay dapat i-refer sa Justice Committee to complete the initiation process. No? Okay. Tayo naman, pinahintulutan din ng saligang batas to come up with our own rules of impeachment. At ito yung rules of impeachment na sinusunod ng Justice Committee ngayon, including the requirement of having a hearing proper. Yan. Ngayon, balikan natin yung reply ad coetelam nitong si Sara Duterte. Sabi ni Atty. Ligutan, 15 pages yung nilalaman o yung dami ng pahina against doon sa more than 90 pages na kanila pong complaint. Pero, yung 3 o 4 doon o 5, bali 10 pages lang talaga yung nilalaman kasi front page at saka yung sa back page, mga pirma na ng mga abogado. Kaya hindi siya naniniwala na talagang sineryoso ng depensa yung pagsagot. Instead, parang sige na, i-give na lang natin ito sa House of Representatives. Total, wala na tayong pag-asa. No? Dahil sapat na ang boto, kaya ang laban sa Senado na lamang. Pero suriin natin ngayon, ano ba yung ad coetelam reply na yan sa pamamagitan po ng reaksyon dyan ni Fiscal EJ. Kasi marami nagsasabi, kabubuhan yung sagot. No? Kahinaan ng pagiging abogado. Alam naman natin na yung mga lawyers na may hawak po dito kay Sara Duterte, hindi po yan mga mahihinang abogado, mga tol. Mga dekampanilyang abogado po yan. Kaya nga, ang duda ko dito, legal strategy talaga nila yan. No? At saka, magkano kaya binayad ni Sara Duterte sa serbisyo nila? Para yung 14 mula po sa law firm na yon ay mag-concentrate dito sa kaso na to ni Sara Duterte. At saan kaya kumukuha si Sara Duterte para sa pambayad sa kanila? Anyway, hindi na natin yan malalaman sapagkat hindi naman sasabihin niya ng mga abogado nor ni Sara Duterte. Ngayon, pakinggan po natin ito pong vlog ni Fiscal EJ. I-share ko muna para kahit paano. I-follow nyo po si Fiscal EJ, mga tol. Marami tayong natutunan sa kanya. Napakaganda, komprehensibo kasi nung vlog niya. Talagang very educational. Professor po kasi itong si Fiscal EJ. Pakinggan po natin ito, mga tol. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Sablay ba ang sagot ni VP Sara o may laman talaga? After reading her verified answer, one thing immediately stood out to me as a lawyer. This doesn't read like a strong defense. Mas mukha siyang motion to dismiss disguised as an answer. Instead of directly answering the allegations, ang approach, technicalities. So let's break it down point by point. Unahin natin yung pinaka-basic. On the issue of hearsay at lack of personal knowledge. Ang argumento ng kampo ni VP, defective daw ang complaint kasi wala raw personal knowledge ang complainants. Wrong. Verification may be based on personal knowledge or authentic records. Ang mga COA reports, House hearing transcripts, and her own viral public videos are authentic records. Hindi kailangan nandoon ang complainant sa loob ng kwarto nang mangyari ang krimen o anomalya. An official paper trail is more than enough to move the case forward. Now, dito medyo technical but very important. Sabi ni VP Sara, puro raw conjectures at hearsay ang complaint. Wala daw ultimate facts.
She seems to confuse ultimate facts with evidentiary facts. At the House level, ang kailangan lang ay ultimate facts, meaning clear allegations showing possible wrongdoing. Example of an ultimate fact. VP Sara spent 125 million pesos in confidential funds within just 11 days without sufficient documentation. Yan po ang ultimate fact. Hindi kailangang ilatag agad ang lahat ng resibo at detalye ng ebidensya just to determine the sufficiency of the grounds of the impeachment complaint. The key question at this stage is simple. May sapat bang aligasyon para umusad ang kaso? If the answer is yes, then the House will proceed with the hearings where VP Sara will be given the opportunity to fully scrutinize and challenge the evidence against her. Dito na papasok ang mas malalim na examination. Subpoena of witnesses like Madriaga at production of documents such as bank records and liquidation reports. At dito mukhang magkakaalaman kung may ebidensya ba talaga laban sa Vice Presidente. Next issue, sa evidence naman. Sinasabi ni VP Sara, hindi raw dapat tanggapin ang affidavit ni Madriaga dahil hindi authenticated. Wrong. Sapat na ang affidavit at this stage for purposes of determining the sufficiency of the complaint. And since ideklara na ng House na sufficient ang grounds for impeachment, the credibility and authentication of Madriaga's affidavit will soon be weighed during the House hearings where VP Sara can examine the evidence and personally confront Madriaga. Now let's talk about jurisdiction. Sabi ni VP Sara, walang jurisdiction ng House due to alleged procedural lapses. Wrong. The Constitution po is very clear. Impeachment is solely lodged in the House of Representatives. Basta ang reklamo ay may valid grounds, like for example, betrayal of public trust against an impeachable official, jurisdiction has already attached. Hindi ito matatanggal ng simpleng technical arguments. Now, interesting argument ito. Sabi ni VP Sara, dapat ihiwalay ang acts niya bilang DepEd Secretary sa kanyang pagiging Vice President. But here's the reality. Public office is a public trust. Hindi mo pwedeng hati-hatiin ang accountability ng isang high-ranking official. Misconduct in any official capacity reflects on the person's overall fitness to remain in public office. Integrity is indivisible. Kung sablay ka sa DepEd, damay ang pagiging VP mo. Now let's address the political angle. Sabi ni VP Sara, pakanalang daw ang impeachment complaint ng House leadership for the 2028 elections. This is a classic red herring fallacy po. Motive is irrelevant if the evidence of wrongdoing exists. And even assuming there is political hostility, it does not negate substantiated allegations because impeachment remains anchored on facts, not feelings. Next, pera na ang usapan. Sabi ni VP Sara, normal lang daw ang notice of disallowance at hindi ito graft. Wrong. The 612.5 million peso disallowance is not a clerical error or a missing receipt. A notice of disallowance means the spending was irregular, unnecessary, or excessive. As the accountable officer, failing to explain this massive loose tie of public funds is a classic ground for graft and culpable violation of the Constitution. Being the accountable officer, the burden is on VP Sara to explain where the money went. Now, sa comparison naman, meron daw double standard sa pagtrato ng impeachment complaint. Sabi ni VP Sara, bakit daw kay BBM mabilis na dismiss, pero sa kanya tuloy? Impeachment po is not a comparison contest. Each case stands on its own merits. Magkaiba ang allegations, ebidensya at context. Hindi ito apples to apples. Hindi pwedeng na-dismiss ang kay BBM, so dapat ako rin. The dismissal of the impeachment complaint against the President does not create a binding standard for the Vice President. Her claim na may double standard is actually her laying the groundwork for a Supreme Court challenge. By invoking due process, particularly the requirement of fairness, she is setting up a narrative for the Supreme Court to intervene. She is arguing that the House applied inconsistent evidentiary standards to supposedly similarly situated officials. And finally, ito na siguro ang pinaka-sensitive na issue, the conditional assassination threat. Sabi ni VP Sara,
conditional lang daw ang pagbabanta niya kay BBM, Liza Marcos at Martin Romualdez. But this misses the point entirely. Impeachment is not about criminal liability. It is about fitness for office. Ang public na pagbabanta laban sa kapwa-opisyal, conditional man o hindi, directly undermines public trust. In fact, ang betrayal of public trust as a ground for impeachment ay parang catch-all phrase. Sakop nito kahit mga acts na hindi naman strictly criminal pero nagpapakita na unfit ang isang official dahil sa mga kilos na sumisira sa public confidence. So at the end of the day, the two biggest questions that need to be answered are not technical. It's actually simple. Did these acts happen? And if so, did they make her unfit for office? If the answer to these two questions is yes, then no amount of technical defense can stop the process from moving forward. So yan lang po ang nais kong ibahagi today. Okay, salamat sa vlog ni Fiscal EJ, ano? At dito, kung susumahin po natin yung narinig po natin vlog, maraming errors na nakomit ang depensa. Pero, sa tingin nyo ba hindi nila alam yon? Let's use our critical thinking skills dito. Common sense. Sino-sino ang mga abogado ni Sara Duterte? Fortune Narvasa po ito. Philip Siegfried Fortune, Gregorio Narvasa, Sheila Sison, Carlo Joaquin, Roberto Batong-Bakal, Justin Nicole Lugular, Lyndon Miguel Baquel, David Ronel Mugolia, Carol Grace Grosio, Clarlene Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos. Wag na nating isama tong dalawang maaaring hindi na makasama, no? Si Munsayak at si Powa, si Mark Binluan saka si Bodota. Law office po ito ng dalawang mga bigating law office sa Pilipinas. Kung titingnan nyo po yung kanilang track record, ang daming mga naipanalong kaso po nito. Kaso lang marami ring natalo dahil talaga namang obvious na yung mga kliyente nila lumabag sa batas eh. Pero bakit nila ganun ang discarding ginawa, mga tol? Ang nakikita ko dito, ayaw nilang i-telegraph yung kanilang move. Particular yung depensa nila sa Senado. Kaya sa pamamagitan ng ad cotelem reply nila na yon, suko na sila sa House of Representatives at hindi na mag-a-appear diyan si Sara Duterte. At higit sa lahat, tingin ko dito, questionin nila ulit ito sa Korte Suprema. Dalawa kasi ang maaaring paghugutan dito ni Sara Duterte. Unang-una, ang Korte Suprema, hoping na mag-issue ng TRO, siguro yun ang isa sa mga plano nila, pero I believe hindi mangyayari yon, o kaya magdesisyon ang Korte Suprema pabor muli kay Sara Duterte. Last na lamang po yung sa Senado dahil tagilid pa rin sila doon kung tutuusin. Sabi nga po ni Professor Antonio Contreras, mga tol, although hindi ako hopeful dito, pero ang politika sa Pilipinas nagbabago ng napakabilis. Maaaring sa oras na ito kakampi mo, mamaya lang o kinabukasan hindi mo nakakampi. At yung mga senador nakakampi ni Sara Duterte, halos lahat ngayon may mga problema. Pansinin ninyo. Isa-isahin natin yung mga kakampi ni Sara Duterte na may mga problema. Si Senator Bato de la Rosa nagtatago na. Hindi natin alam kung meron ba talagang warrant of arrest mula sa ICC. Si Senator Bongo may kinakaharap na reklamo sa DOJ at sa Ombudsman. At higit sa lahat, sa ICC for Crimes Against Humanity as co-perpetrator nitong si Rodrigo Duterte. Sooner or later, lalabasan din po yan ng warrant of arrest. No? Yung tatlo, si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, pahinog na po yung kaso sa Ombudsman. At anytime, pwede nang lumabas ang resolusyon at pretty sure ako dyan na aabot po yan sa korte at eventually lalabasan po yan ng warrant of arrest. 5 na. No? Ika-6, si Rodante Marcoleta na ngayon maaaring kumaharap ng kaso sa Ombudsman or sa BIR. Ika-7, ito pong si Robin Padilla na meron pong reklamo ng ethics complaint, no?
Sabi niya nga, pag ang pananampalataya niya ang kine-question at pinag-uusapan, magbibitiw siya, no? Hindi niya raw ipagpapalit ang anumang posisyon sa gobyerno alang-alang sa kanyang pananampalataya. Ilan na sila? 5, 7. 2 na lang ang natitira. Sino yung 2 natitira? Si Alan Peter Cayetano at saka si Amy Marcos. I do not know kung ano yung posisyon ng 2. Pero baka nasa-set aside sila ngayon. Hindi natin alam. May mga pangarap din po yan. Lalong-lalo itong si Amy Marcos. Malakas ang paniniwala ko na nangangarap yung maging vice presidente ni Sara Duterte. Pero alam naman natin na ang pinili na ni Sara Duterte kahit hindi niya sabihin, si Rodante Marcoleta. O baka kakampi niya ngayon yan, tapos kinalaunan magbalik loob yan sa kasalukuyang gobyerno. No? And the rest of the senators from majority, tingin ko, may mga personal interest din yan. No? Yung katulad ng magkapatid na Bilyar na kumakaharap po ngayon sa kasong kriminal sa paglabag sa Securities and Exchange Regulation Code of the Philippines, ano? Saka ito pong sina Senators JB Ejercito, Mig Zubiri, Sherwin Gatchalian. Ang posisyon ng mga yan, alam naman natin na malalapit yan sa mga Duterte. Inamin naman nila na kaibigan nila ang mga Duterte. At isa sa mga dahilan kung bakit sila nanalo sa pagkasenador ay dahil din sa mga Duterte. Pero tandaan natin, may mga pangarap din yan sa hinaharap, re-election. No, kung overwhelming po ang ebidensya, magagalit sa kanila ang taong bayan kung hindi sila buboto for conviction. I'm not saying na gagawin nila na bumoto pabor or against kay Sara Duterte. Pero tingin ko, ang gagawin nila ay kung ano ang tama at dapat. After all, sasama ka ba sa papalubog ng barko? Ang naniniwala lamang na hindi lumulubog ang mga Duterte, yung mga Duterte supporters. Ang trajectory ngayon, kung naniniwala kayo sa survey, pero ako, ayoko maniwala doon, pero sabi nila dapat daw paniwalaan ang survey. O sige, di paniwalaan. Ang survey, mataas pa rin si Sara Duterte. Pero ang trajectory nito, upward ba? Sabihin na lang natin, nakaplat ba? Hindi. Ang trajectory nito, pababa. Sa bawat buwan na lumilipas, umuunti ng umuunti. Bumababa ang tiwala ng tao kay Sara Duterte, although sinasabi sa survey na mataas pa rin ngayon yan. Use our critical thinking dito. No? Kung bakit ganito yung naging depensa ni Sara Duterte. Anyway, ililib ko po sa inyo ang desisyon dyan. Ako naman, nagbibigay lamang ng ordinaryong opinion dito. Ngayon, kung kayo po'y nanonood sa mga abogado, sila po paniwalaan nyo, tama sila, mali ako. Ganun lang naman po kasimple yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.